Kita nyo naman. Yun no. Hi guys, welcome back again to my vlog. And for this video, pupunta tayo ng Tokyo. Nagkataon nga ngayon na may bagyo at lakas ng ulan kaya hindi tayo makakapunta sa trabaho. Tumawag sa akin si mama, tinanong kung gusto ko raw na lumibot ng Tokyo kasi gagala daw ulit ni papa. Ako naman napalibot, go lang. Nagkataon kasi na masama din yung pakiramdam ko kaya sabi ko gagala ko lang to para may masmasan yung sakit ng katawan ko. Ito nga in-insert na ni Papa yung pang highway card niya. Sabi niya sa akin, dadaan kasi tayo sa mga tollgate ngayon kaya kailangan natin to. Bukod sa gala namin, may mga pupuntahan din talaga si Papa kaya nagkataon na sinama niya na ako. May business trip nga pala siya na pupuntahan sa Tokyo. Kaya ako nakikitokyo lang ako. Lumabas na kami ng highway pasado alas 9 na to. Sabi niya sa akin, medyo may kalayon yung pupunta natin, siguro mga aabot ng 2.5 oras. Kaya sabi niya sa akin, dan muna tayo dito sa may minisa para bumili ng inumin. Every time talaga na umalis kami ni Papa, gusto niya na uminom ng kape. Dahil sa madalas namin pagsama ni Papa at sa may mga pinupuntahan namin, kaya alam ko na yung mga gusto niya, alam ko na yung mga pagkain na pinapabili niya. Every time nauutos niya ako na papasok dito sa 7-Eleven o kaya sa kahit saan mga convenience store, alam ko na yung bibili. Nagkataon nga rin na wala pa akong almusal kaya bumili na lang ng sausage saka ng protein. Tapos nga may dinaanan kami dito, di ko alam kung anong business si Papa dito, pero sabi niya sa akin may mga i-confirm lang siya daw dito. At dahil may nakalimutan kami na bilhin, ito nagpabili siya ng paborito niya chips. Ito yung lagi kong binibili every time na maalis kami. Para daw kapag nagda-drive siya, hindi siya mainip. Pagkalampas lang namin mismo sa may 7-Eleven, ito bubuhos na rin ang ulan. Sabi niya sa akin, buti na lang talaga kinancel namin yung trabaho ngayon. Napansin ko rin itong dahon ng puno na to na nag-iiba na rin ang kulay. Udyat lang to na magpapalit na yung season ng Japan. Patapos na yung summer at papasok naman ang autumn. At dahil sa mahulap, hindi mo talaga mapapansin yung sky. Sabi sa akin ni Papa, malapit daw dito yung pupuntahan namin. Buti na lang talaga pumunta tayo dito kasi first time ko lang din na makita to ng malapitan. Madalas din ako napunta ng Tokyo pero ngayon pa lang din ako namangha sa mga building dito. Lalo na siguro kapag magandang panahon, napakaganda siguro na pagmasda ng mga area dito. Na kahit na mga building, ang linis talagang tingnan. Noong nasalta ko sa Japan, probinsya kaya wala talagang malalaki mga buildings katulad dito. Nalala ko pa nga na kailangan namin sumakay ng ferry para makakita or makapunta sa city. Dahil sa probinsya na pinuntahan ko noon, mapuno, tabi ng dagat, tapos kahit paano layo-layo pa yung mga bahay. Doon, kailangan talaga namin na magbike para makapunta lang sa mga convenience store o kaya supermarket. Pero ang kagandahan nun, naging tipid talaga ako. Sobrang tahimik pero mas malinis kumpara dito sa Tokyo. Kaya ano nagawi ako dito at lagi ko na nakikita itong mga to na mamangha pa rin ako. Malinis at the same time mga nakakamangha yung mga buildings na nakikita namin dito. Ano ba naman talagang walang ganito nung una kong salta sa Japan. Kumbaga sa Pilipinas, laking probinsya tayo kaya talaga namamangha tayo kapag nakakita tayo ng mga ganito. Bukod sa dami ng tao, napakarami din talaga mga foreigner na nakatira din dito. Isa magulat ka na nga lang, ibabatiin ka ng kapwa mo Pilipino. Nakakatuwa lang din kasi napakaraming pasyalan dito. Nandiyan ang Tokyo Sky Tree, pwede nga pumunta sa Asakusa, sa Ueno, Shinjuku at marami pang iba. Siguradong mga tao talaga to kasi itong kapisera ng Japan. At ito rin kadalasan yung pasyalan ng mga turista. Ang vibes niya parang nasa Makati ka lang. Pero kahit pa paano, mas malinis, mas organized at the same time, maraming nakakamangha mga buildings na nandito. Napakaraming kainan, napakaraming shop na pwede mong pasyalan. Kaya pag nagawi ka dito, huwag mong kalimutan na mamasyal. Bukod sa dami ng pasyalan, ganun din ang dami ng mga kainan dito. Kaya naman kung nagbabala ka na mamasyal dito, kung ako sa'yo, dagdagan mo ng budget. Para kahit pa paano naman, ma-relax ka at ma-enjoy mo yung pagkakataon na nandito ka at magta-travel dito sa Japan. Isa rin to kasi talaga sa pasyalan ng mga Pilipino. Buti na lang ako nakakapasyal tayo ng libre. Nakakapagtrabaho ka na, busog pa yung mga mata mo sa mga magagandang tanawin dito. Maraming pang pasyalan na tingin ko hindi ko pa napuntahan dito sa Tokyo kaya may mga pagkakataon talaga na gusto ko rin lumibot. Pero syempre hindi yun ang pinunta natin dito. Kumbaga bonus na lang ito makapasyal tayo sa mga ganitong lugar. Kasi syempre ang pinunta natin dito ay trabaho, hindi ang lakwatsa. Pagkatapos nga na magigit isang oras yun na nakauwi na kami ni Papa. Sabi niya sa akin dadan nga raw kami dito. Isa nga to sa sikat at dinarayong templo dito sa Japan. Hindi lang yun, nakita ko rin yung Jinrikisha. Hindi ko alam kung magkano presyo nito pero gusto ko rin na sumakay. For experience lang ba? Tapansin rin namin na napakarami mga turista na nandito ngayon. Kahit na maulan, kahit na may bagyo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Nakakatuwa nga lang talagang pagmasdan kasi kadalasan sa TV ko lang napapanood itong mga to. Ngayon nakita na natin ng personal. Siguro one day isang araw makakasakay din tayo dito. Kaya enjoy mo lang kapag ikaw ay namasyal dito. Yun lang!